Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda at pagpalang umaga ho sa ating lahat. Welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ho ang tinaguriang housing arm ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ho ng Huwebes. At sa araw na ito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ipamahagi ang pinaka-importante at pinakabagong kaganapan, mga impormasyon mula sa MHSD patungkol ho sa mga nangyaring implementasyon, mga isinagawang aktibidades at ang latest na impormasyon ho mula sa MHSD. Again, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon ho ay January 18, 2024. Ito na ho ang ating 153rd episode ng ating programang MHS Delivers. And today is the 6th of Rajab, 1445 sa ating Hijri calendar. Kamusta po kayo ngayon? Hiling ho namin ang inyong kabutihan, ang magandang pakiramdam, maganda hong kalusugan ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Sana ho ay magpatuloy ang maganda ho nating pakiramdam at ang magandang kalagayan natin sa ating buhay at ng ating mga mahal sa buhay ng ating pamilya. At syempre, ang ating programa ngayon ay inyong mapakikinggan via DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. AM po yan ha. If you wanna find us at live din ho tayo sa ating Facebook page. At yan ay Ministry of Human Settlements and Development -BARM. Yan ho ang ating official Facebook page na kayo ho ay aming iniimbitahan na i-like na ho at i-follow para ho hindi kayo mahuli sa lahat ng mga impormasyon na ibinabahagi ho namin na kailangan at dapat nyong malaman mula sa MHSD. And kung gusto niyo ho naman, live din ho ang ating broadcast ngayon sa DXMS Radio Bida Cotabato City. Okay? Yan ho ang official page ng ating radio station kung saan ho tayo namamahagi ng mga importanteng impormasyon. Again, na dapat ninyong malaman. At this point, syempre, hindi ho tayo iniiwanan ng ating mga kabalay, ng ating mga kapwa homecaster
na kasama ho nating nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon na dapat ho ay ipaalam namin sa inyo. Mula sa ating kanan, babati ho sa inyo ngayon na ang ating kabalay na si Ria. Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang umaga po. Isang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig sa live sa radyo at sa nanonood ng ating live stream. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bintemran Muhammad. Maraming salamat kabalay na Ria sa pagiging always present sa ating radio program mula sa ating episode 1 hanggang ngayong episode 153 na ng ating programa sa radyo. At syempre, kung tayo ho ay dumako sa ating kanan, hindi ho magkukumpleto. Nako, may nagsasalita. I hear. Hindi ho magkukumpleto ang ating, both sides kapag hindi ho natin tinunguhan, no? Pinuntahan ang ating kabalay mula naman sa kaliwa, ang ating kapwa homecaster na si Hamsari. Hamsari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at good morning po Ma'am Salin, kabalay na Ri. At magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig at nanonood sa ating programa. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng MHS Delivers kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa makabulang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. Ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala. Yes, ayan ho ang pagbati mula naman sa ating kabalay na si Hamsi. At syempre sinabi ho na tayo ho ay magsasama-sama sa himpapawid sa loob ng isang oras. Mula alas 11 yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya't kayo ho ay aming inanayahan na huwag mo kaming iwan hanggang matapos ho ang lahat ng bahagi ng ating programa ngayong araw na ito. Nandyan pa rin ho ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, and of course ang ating MHS Discusses ngayong araw na ito. At ang panghuli at ang isa ho sa mga pinakahihintay ng ating mga taga-subaybay ay ang ating KKK. Ready na ba ang ating guest para sa ating mahalagang topic ngayong araw na ito? Isa namang thumbs up dyan mula sa ating mga kabalay na si Almansor at saka si Sir Technical Side. Dato Nohas is also there. Sige, kabalay na Ria, ipakilala mo sa amin. Nako, para makabati na ngayon pa lang yung ating guest speaker para sa ating topic ngayong episode na ito. Ang ating guest speaker sa araw na ito, excuse the feedback, ang ating guest speaker sa araw na ito ay naging guest na rin natin dati para pag-usapan ang development, ang DACOM noong BEDC series natin. He is the Bangsamoro Director General ng Ministry of Interior and Local Government, none other than Engineer, ang ating Bangsamoro Director General, Engineer Khalid S. Dumagay. Assalamualaikum, sir. Yes, Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat ng mga tagapakinig. Ayan, magandang umaga rin ho sa inyo, Sir Khalid. Kamusta ho kayo ngayong araw na ito? Yes, so far maganda naman at medyo super busy tayo. I think lahat ng ministries dahil sa preparation natin sa next week na 5th founding anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region. Yes, that's right. We understand that, sir. And as far as we know, ang MILG ho ang lead para sa DACOM, no? At syempre yung ating activities sa Basilan Province Convergence. Tama ho ba, sir? Yes, ma'am. Actually, doon sa pinalabas na memorandum ng Office of the Chief Minister, in relation doon sa founding anniversary, naka-assign yung different sectoral committee to handle a specific province or local government unit for the convergence activity as one of the highlight ng ating founding anniversary celebration. Yeah, that's right. Okay, sir. Sir, babalikan po namin kayo para sa ating specific topic ngayon, which is the Bangsamoro Governance Day 2024. Pagkalaan lamang ho ng ilang bahagi ng aming programa ngayong araw. Sir, ha? Huwag mo kaming iwan.
Okay, thank you. So atin hong babalikan si Bangsamoro Director General Engineer Khaled Dumagay. Mamaya-maya ho yun sa ating MHS Discusses. Sa ngayon, atin ho munang pakinggan ang ating napakahalagang paalala regarding our housing loan program. Kabalay na Almansur at kabalay na Dato Nohads, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga agang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan nga ho ang ating unang paalala at pagbibigay impormasyon ho patungkol sa ating housing loan program na hopefully one of these days atin na hong mailalatag at may sasakatuparan across the BARM dahil yan po ang kinakailangan ng ating mga pamilyang hindi pa ho kaya magpatayo ng sariling bahay nila. And binanggit na rin po yan ng ating minister during the groundbreaking ceremony for the MRP project in Marawi City na itinataguyod na po ng ating ministry yung ating socialized housing program. And one of these days sana ho, marami na ho sa ating mga naghihintay na mga pamilya ang mabiyayaan ang magkaroon ng ganitong klase mga pabahay, inshallah. Okay, and it's under our Housing and Human Settlement Division, HHSD. Sila ho ang namamahala sa mga ganitong mga programa. And at this point, tayo ho ay dumako na sa ating balitaan ngayong araw ng Huwebes, January 18, 2024 at ika-6 sa buwan ng Rajab 1445 para sa ating 153rd episode ng ating programang MHS Delivers. At para sa ating headlines ngayong araw, pagtatayo ng 200 units ng pabahay sa Marawi City sa ilalim ng MRP masisimulan na. Ang ating ikalawa at huling headline ngayong araw, MHSD pumirma ng kauna-unahang MOA ngayong taon kasama ang LGU Omar para sa Housing Development Project. Para sa detalye ng ating unang balita, narito si Kabalay na Ria.
Matapos na malutas ang nakabagabag na issue sa lupa at iba pang mga hamon na isagawa na sa wakas ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang groundbreaking ceremony upang ilatag ang matibay na pundasyon para sa 200 resettlement housing units na may land development at site development works sa Barangay Malimuno, Marawi City sa ilalim ng Marawi Rehabilitation Program, ang MRP, noong 14 ng Enero 2024. Ang proyekto ay inaasahang matatapos sa loob ng 450 araw at pinunduhan sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act, ang BAA, mula sa opisina ng BARM Chief Minister at inaasahang makatutulong sa ilan sa mga naghihintay na biktima sa 5 buwang Marawi Siege na nagsimula noong Mayo 2017 upang sila ay makabawi at patuloy na umunlad. Inihayag ni Ministro Hamid Aminuddin Dibara ng MHSD ang kanyang pasasalamat sa mga opisyal at kinatawan na dumalo sa kaganapan at ibinahagi ang ilan sa mga hamon na kinakailangang tugunan ng ministry upang masimulan ang proyekto. Naantala ang pagpapatupad ng proyekto dahil kailangan muna nating lutasin ang issue sa mga adverse claimant ng nabiling lupa at nagpapasalamat tayo na nagawa natin ito dahil ito ay ating suporta sa gobyerno ng Bangsamoro sa pamumuno ng ating punong ministro, wika niya. Sinabi rin ng ministro na magpapatuloy ang suporta ng MHSD sa mga IDP at iba pang nangangailangang pamilya at individual sa lalawigan. At bukod sa resettlement housing program, sinimulan na nilang tuklasin at pabilisin ang posibleng pagpapatupad ng social housing program kasama ang Pag-ibig Fund sa pamamagitan ng mga paunang pagpupulong sa Matling, Malabang at sa Marawi City. Inaasahan natin ang pinakamabilis na pagkumpleto ng mga housing unit upang mapakinabangan na ng mga nangangailangang pamilya sa Marawi City at ito ay bahagi ng aming responsibilidad sa MHSD dahil kami ay hindi lamang nananagot sa mga Bangsamoro at gobyerno at sa mga mujahidin kundi pati na rin sa pambansang pamahalaan at sa mga Pilipino sa kanyang mga buwis. At sa huli ay sa Allah subhanahu wa ta'ala kanyang pagbibigay diin. Samantala, pinaalalahanan ni Member of the Parliament, MP Said M. Sheikh, MRP Program Manager, ang grupo ukol sa esensya ng moral governance sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ang moral governance ay inisyatibo ng punong ministro at kailangan nating tiyakin ang pinakawasto at epektibong pagpapatupad ng proyektong ito alinsunod sa advokasya ng gobyerno ng BARM at hindi tayo uunlad kung hindi tayo magkaisa na may kalbon salim, malinis at maayos na puso, wika pa niya. Sa kanya namang commitment message, ipinakilala muna ni Anshari C. Lumodag Jr., ang proprietor ng JCL 86 Builders Incorporated, ang mga pangunahing miyembro ng kanyang team kasama ang Brima Construction. At sinabi niya na silang magsisilbing kontraktor ng proyekto at patuloy umano nilang itataguyod ang pananagutan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng proyekto sa posibleng pinakamaagang panahon. Nagtapos ang programa sa mensahe ni MHSD Director General Esmael W. Ibrahim kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta kay Minister Bara at ang malaking tiwala ng punong ministro sa mga nagpapatupad ng proyekto. Ang ating ministro ang nag-iisip at nagsisikap sa abot ng kanyang makakaya upang matiyak na ang mga proyektong tulad nito ay maayos na naplano at naisasakatuparan. Gawin natin ang ating responsibilidad ng may katapatan para sa tagumpay ng proyektong ito dito sa mundo at sa kabilang buhay, pagpapaalala ng Director General. Ang aktibidad ay dinaluhan din ng mga opisyal at kinatawan mula sa opisina ni Minister Bara, Office of the MRP Program Manager MP Sheikh, Office of MP Marjani S. Mimbantas Makasalong, Office of Board Member Fahad M. Arimao bilang kinatawan ng Provincial Government, LGU Marawi City at Malimuno. Iba pang mahalagang bisita at saksi at mula sa Office of the MHSD Lanao del Sur Provincial Director Benjamin D. Alangka na siyang nag-organisa at namahala sa groundbreaking ceremony. Para sa mapayang pambahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joeria Bintemran Muhammad, nag-uulat.
Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pumirma ng kauna-unahang MOA ngayong taon kasama ang LGU Omar para sa Housing Development Project. Naisa katuparan ng mga opisyal ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang unang hakbang sa pagtatatag ng Housing Development Project sa Sulu sa pamamagitan ng paglagda sa kauna-unahang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang lokal na pamahalaan ng Omar na ginanap sa conference room ng MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong Enero 11 taong 2024. Nagsilbing mga kinatawan ng ministry sina Deputy Minister Aldin Asiri at Director General Ismail Ibrahim at sa aktibong partisipasyon ni Director 2 for Operations and Management Services Salem Demuna, Chief of Planning and Design Division Engineer Zainuddin Buisan, Legal Officer Attorney Nasiha Mamarangkas at iba pang makabuluhang kinatawan. Sa kabilang banda, ang mga opisyal at kinatawan mula sa Sulu ay sina Honorable Mayor Abdul Baki Ajibon ng LGU Omar kasama ang kanyang mga tauhan at si MHSD Sulu Provincial Director Attorney Najira Hassan. May pondo mula sa Special Development Fund o SDF 2020. Ang proyekto ay binubuo ng pagtatayo ng concrete arc entrance, 50 resettlement housing units at solar-powered water system level 3 na may mga detalyeng ipinakita ni Architect 2 Samantha Jean Wee. Malugod at tinanggap ni Director General Ismail Ibrahim ang lahat ng mga opisyal at kalahok at malugod na ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa ngalan ni Ministro Hamid Aminuddin Bara at paghikayat sa mga nagpapatupad ng proyekto na tiyakin ang kalidad at ang pinakamabilis na pagkumpleto ng mga housing unit. Sinabi naman ni Deputy Minister Asiri na nagsisilbi rin bilang focal for the island provinces na talagang makasaysayan ang paglagda dahil ito ang kauna-unahang kaganapan ngayong taon na nagmarka sa pangako ng MHSD at ng LGU na matiyak ang pagkakaloob ng disenteng mga bahay sa mga pamilyang nangangailangan sa island provinces. Samantala, ipinaabot ni Honorable Mayor Ajibon ang kanyang pasasalamat sa gobyerno ng BARM sa pamamagitan ng MHSD at sinabing malaking tulong ang proyekto sa mga pamilyang walang tirahan na magkakaroon ng konkreto at disenteng mga bahay. Kami ay katuwang sa pagpupunagi na ito upang matulungan ang mga pamilyang nangangarap na magkaroon ng sariling bahay, dagdag pa niya. Sa kabilang banda, sinabi ni Provincial Director Hassan na ang ministry sa kabila ng pagiging bago nito at gumagawa pa ng pangalan, ang pangako nito ay nararamdaman at nakikita na. At tinitiyak nito ang regular na pagbisita sa mga site para sa wastong pagsubaybay sa katayuan ng mga proyekto. Sa mga susunod na araw, isa pang MOA signing ang sa katuparan ng ministry kasama naman ng LGU Akbar ng Basilan. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay, Abdullah nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan, ang ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, January 18, 2024 at ika-6 sa buwan ng Rajab 1445. Tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napaka-importanting paalala at atin ho matutunghayan ang ating IPH at ang ating HSF pagkaraan lamang itong napakaikling paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahidin at kanilang pamilya, at indigenous people.
Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Ayan, MHS delivers. At yan ho, na ang ating paalala naman regarding our resettlement housing program. At sa ngayon, at padaragdagan pa ha, nasa 2,946 ang ating hong housing units na ipinatatayo sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At ilan ho dyan ay na-award na ho natin sa ating mga beneficiary across the BARM. And hopefully, mas marami pa hong housing units ang ating i-award. Siguro simula sa Pebrero nitong taon at tuloy-tuloy na ho yan, inshallah. At uumpisahan na rin po natin ang implementasyon ng ating approved na 900 units, resettlement housing units ngayong taong 2024, inshallah. Sana ho ay mag-comment yung ating mga proponent sa ating Facebook Live ngayon para ho mas malaman pa ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig ng ating programa ang latest information mula ho sa MHSD. Bago ho yan, nako, siguro Kabalay na Ria, bago tayo dumako sa ating IPH ngayong araw na ito, na alam ko nga napaka-timely ng trivia na ibabahagi sa atin ng ating kabalay na si Ria. Siguro pasadahan muna natin, Kabalay na Ria, ang ating mga comments sa ating Facebook Live ngayong umaga. Starting with our Queen of CLUP Engineer Muslima Abu Sama or Hamja Mika. Sabi niya, Assalamualaikum with maraming heart. 6 hearts. 6 hearts. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And we have our beloved Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Yes. Assalamualaikum raw. Waalaikumsalam. Watching Behind the Rainbow. Are you a pot of gold, sir? Actually, pagkabasa ko ito, ini-imagine ko paano kaya yung setting Behind the Rainbow. Yes. Maaari rin kasing picture, larawan lang yung rainbow. Nandun si sir, no? Or lumilipad Watching the siya rainbow. ngayon. Maybe he's in the sky. Mashallah. Kasi maganda ho yung ating mga pag-uumpisa ngayong taon na ito. Kaya't maligaya ho yung ating ministro sa MHSD sa mga nangyayaring mabuti sa ating opisina. Ayan. We also have this Nusaira. the better half of our PD in Basilan, PD Ibs. Salam, watching from Basilan. Syukran sa pag-host at pag-guide sa ating Basilan team nung nandyan sila, ma'am. Yes, maraming salamat. Every time we are there, they are very supportive. Ayan, napakabait. And we also have here Abu Abdul Malik bin Musa. Alaikum salam, watching from Al-Madina Al-Munawwara. Alaikum salam, kaka Mike, my insan. And from our text line, we have Sir Brizuela. Salam mga kabalay, keep safe to all. Yes, thank you so much. Waalaikumsalam. At napakaganda ho nung itong lugar kung saan naroon yung binasa mong huli sa Madina Al-Munawwara. One of these days, sana ho ay makaabot tayo dyan. Inshallah. Okay. So Kabalay na Ria, ito na ang pagkakataon para ipaabot po sa amin kung ano nga ba itong trivia na dapat ho malaman ng bawat Bangsamoro. Yes. Kabalay na Ri, kasalukuyang nagaganap ngayon ang ceremonial turnover ng handbook sa Bangsamoro Electoral Code sa Villa Miranda, Cotabato City. Ang handbook ay pinagsama-samang binuo ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE
Bangsamoro Information Office at ng Committee on Rules of the Bangsamoro Transition Authority na may mga input mula sa iba't ibang civil society organizations, media at iba pang stakeholders ng BARM. Ang turnover na ito ay naglalayong formal na ipakita ang handbook sa Commission on Elections, ang COMELEC, Bangsamoro Transition Authority, Bangsamoro Information Office at iba pang stakeholder. Ang kaganapang ito ay sinusuportahan ng pamahalaan ng UK Embassy sa pakipagtulungan sa The Asia Foundation. I saw there Sam Chitik. Yes, he is there. He is still there. So ongoing pa rin hanggang ngayon, continuous pa rin yung live stream. Meron po yung ang link na isa-send dyan sa chat sa ng ating live stream kung gusto nyong dumalo doon at mag-hi or mag-congratulate. At syempre malaman natin yung mga importanteng impormasyon. Yes. True. So available po yan, shoutout sa ating Bangsamoro Government Facebook page sa pag-host ng live stream na ito. Congratulations sa lahat ng concern sa COMELEC at sa lahat ng sa journey na pinagdaanan ng handbook na ito. Yeah, that's right, Kabalay Nari. Okay, so Bangsamoro Electoral Code ang meet ho ng ating IPH ngayong araw na ito. At syempre, Kabalay Nari, dahil lahat ho tayo ay magkikibahagi dyan, dapat alam ho natin ang ating gagawin at alam natin ang mga detalyeng dapat nating malaman regarding this dahil next year 2025 na ho. Yeah. Inshallah. Okay. Naku, nakalimutan ko na naman yung aking linya, no? Naku. Inshallah, we'll have someone from either COMELEC or a concerned party na pwedeng magbigay sa atin ng background nitong election, itong type ng election na ito. Correct. That's right. Will this be the first in the BARM? Yes. It will be the first, no? Yung ating ito yung kauna-unahang pagkakataon na mai-implement tong ating electoral code na ito. And ito hong live streaming na ito ng ating Bangsamoro government ay cross-posted sa iba't ibang ministries, no? Kabalay na Ria, dito ho sa BARM. At sa atin, dahil nagkasabay sa ating programa, shinare natin sa ating page yung ginaganap hong sinabi nga ni Kabalay Naria kanina regarding our Bangsamoro Electoral Code para ho malaman natin yung dapat nating malaman. Okay, Kabalay Naria? Yes. Thank you very much for the very significant information na ibinahagi mo sa amin ngayong araw na ito. At syempre, mula sa ating IPH, another segment natin na may H din. Ang ating pagkikinggan naman ngayon mula ho sa kanan at tayo ay dumako na naman sa ating kaliwang bahagi kay Kabalay na Hamsari para sa ating HSF. Ano naman kaya ang kanyang tips, no? Para ho ma-improve yung ating kalusugan, mapanatili ang ating pagiging malusog. Ayan, Kabalay na Hamsari, take it away. Thank you po, Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Atin naman pong pag-uusapan muli ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Hamsari, pakiulit mula sa simula. Yes, so Ma'am Sally. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth, atin naman pong pag-uusapan muli ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Enero ang Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month na may temang malusog na atay, masayang buhay. Nako. Ayon sa datos ng Department of Health, mataas ang bilang ng mga Pilipinong nagkakasakit dahil sa liver cancer dahil sa hindi magandang healthy lifestyle at itinuturing ito bilang isang silent epidemic. Tama. Kaya naman sa bisa ng Republic Act 10526 noong 2013 sinimulan ang pagsulong nito, ang buwan na ito na diniklara bilang sa pagsusulong ng mga programa at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa liver cancer at viral hepatitis para maagapan ng mga nasabing sakit. Payo ng DOH, ang fatty liver ay magiging sanhi ng namamagang atay or inflammation. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng sugat kapag dumami at lumala ang mga sugat sa ating mga atay. Ito ay pinagmumulan ng liver cancer. At isa sa mga pangunahing paraan para umiwas or labanan ng fatty liver or pamamaga ng ating mga atay ay sa pamamagitan ng magandang pagdadiet. Una, kumain ng mga maraming prutas na hindi matatamis. Nako. Hindi matatamis ang salit. Hindi matamis. Pwede bang pwedeng ang tawag dyan, madzama?
Orange yung Parang tawag sa Tagalog. yung maasim na prutas. Maasim. Yes po, Ma'am Sally. Citrus Yes po. Yes. Yes po. Maasim, no? Yes. Orange, calamansi, Yes, lemon. that's right. Basta hindi matatamis na mga prutas. Yun Ano yung isa sa mga matamis na paraan para prutas? maiwasan ng mga sanhi or pamamaga ng ating mga tay. Okay. At pangalawa, bawasan ng mga pagkain ng mga asukal, asin, trans fat, saturated fat at refined Yan. carbohydrates, Ma'am Sally at Ang Kabalay na delikado rin. yan. Yes po, yun po yung isa sa mga nagiging sanhi na pamamaga ng ating mga tay. Tumigil sa paninigarilyo kung naninigarilyo man tayo minto sa paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay nag-uugnay sa mas mataas na tsansa na panganib ng cancer sa atay. Nako. Pang-apat, limitahan ang pag-inom ng alak. Iwasan ang pag-inom ng alak dahil ito ay isa sa mga major na nakakasama sa ating mga tay or isa sa mga nagpapataba ng ating mga tay. Kung hindi naman po maiwasan, Ma'am Sally, kontrolin na lamang ito. Yeah. Dahil karamihan po sa ating mga kapatid na naging parte na ng kanilang mga buhay ay hindi talaga maiwasan Pero ng kung alak. kaya pa, Pero kung kaya, mas mabuti po, Ma'am Sally. huwag na. Yes po. At para sa gumanda rin po yung ating healthy lifestyle. At panglima, screening for hepatitis. Regular na magpa-screen para sa hepatitis B at C. Paano? Dahil ang mga infeksyon na ito ay maaaring humantong sa cancer sa ating mga tay kung hindi ginagamot. Pumunta lamang po sa mga healthcare center po na malapit Okay. sa ating mga lugar. Libre naman din po pa-check up para sa mga hepatitis sa mga city health po. At regular na magpa-screen po para sa yon para magapan po natin at hindi humantong sa liver cancer ang ating mga sakit or kung meron man tayong mga hepatitis. Correct. At yan po ang ating may segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro, Sari Pala. Mashallah, alhamdulillah. Maraming salamat, Kabalay na Hamsari, sa ating mga impormasyon, mga tips na ibinigay mo sa ating HSF. Ano nga ang HSF? Health and Safety First. Yes, yung una safety lang, di ba? Nakalimutan Safety ko. first. Pero sa ngayon, kasama na ho ang ating kalusugan ng ating health. Dahil, ika nga ang cliche, health is wealth. Kapag naapektuhan ang ating kalusugan, lahat ng aspect ng ating buhay ay apektado na rin. Yan. Sa iwasan ng ating magkasakit, yun, nako, napakadelikado hong magkaroon ng hepatitis at yung liver cancer. Yes, po. So habang wala pa ho tayo nito, iwasan na ho natin magkaroon. At yung mga ibinahagi ni Kabalay na Hamsari kanina, ang dapat natin gawin at dapat tandaan. And maintain health, Ma'am Sari. Yeah, that's right. Nako. Big, sabi nga nila, Prioritize. Prioritize your health. May tanong nga bakit ka raw kumakain? Tanong ha, bakit ka kumakain? Ang kadalasang sagot, para mabusog. Diba? Para hindi magutom. And ang ilan kasi masarap yung pagkain, hindi lang yon. Which is wrong. Dapat i-consider natin ang nourishment, ang ating kalusugan sa mga kinakain natin. Hindi porket masarap, kainin mo na. Yes, kakainin natin. Alamin natin ang epekto nito sa ating mga katawan. Ayan, be mindful of our health dahil nag-iisa lang ho ang ating buhay. Kung hindi man natin nararamdaman ngayon sa mga iba't ibang kinakain natin, maybe sa pagtanda natin, Ma'am Sally. Tama. Doon lalabas Ngayon, hindi pa yan. Pero nako, pag dumating ang araw na tayo maghihirap na, iwasan na ho nating magkaroon pa ng kalbaryo sa ating kalusugan one of these days. Ngayon pa lang ho, maging healthy. Nako, healthy liver. Liver, no? Na tayo. Okay. At dahil tayo ho ay tapos na sa ating IPH at ang ating HSF ngayong araw na ito, tayo ay handa na para ho sa ating diskusyon ang ating pakikipanayam regarding our very important topic ngayong araw na ito para ho sa ating 153rd episode ng ating programang MHS Delivers. At nakaantabay pa rin ho ang ating guest speaker ngayon para ho sa ating topic na Bangsamoro Governance Day 2024. Before that, meron tayong mga comments pa rito from our Director General Kabalay na From our ever coolest Director General Esmael W. Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikum assalam, sir. Yes. And we also have, hindi ko mabasa yung Arabic niya. Unfortunately, wala siyang baris. Sabi niya, baka our minister is still watching now. Baka matulungan niyo po kaming basahin. And our Director General, Akasha? It says, Assalamualaikum, watching from the Sunshine State.
Sunshine State, where is this? Yeah, good question. And lastly, we have our ILUD Chief, Environment, Land Use and Urban Development Division Chief Lick Makapantar. Salam, watching from Zamboanga. Waalaikumsalam, attorney. Yes, and nako, baka next week ang atin hong balita ay ang kanilang pinuntahan. Inshallah. At isinagawa ho sa may Zamboanga. Special, no? Yung basta special. With our island provinces. Special, yes. Is it Masilan? At ang ating MOA today, Ma'am Sally. Oh! Mamaya ho, magkakaroon naman tayo ng MOA signing. This time with the LGU of Akbar in Basilan. Mashallah. Mamaya ho yan, mayang tanghali. At dahil tayo ho ay nasa oras ng alas 11:39 ng umaga, tayo ho dadako na sa ating MHS Discusses. At Kabalay na Hamsari, nagbabalik ho ang ating guest speaker for our very significant topic ngayong araw na ito. Sir Engineer Khalid, ang Bangsamoro Director General ng MILG, Ministry of the Interior and Local Government. Sir, good morning po. Assalamualaikum. Yes, Ma'am Sally, again, good morning and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir, tayo ho ay para ho ma-maximize natin yung ating oras, yung panahon natin ngayong araw na ito. Diretso ho tayo sa ating topic ngayong umaga. Thank you very much, sir, for the second time. Kabalinary, kayo ho ay aming nakasama. Napaka-productive ho ng ating discussion last year. Last year lang, no? Yes, it was our series on the BEDC, Bangsamoro Economic Development Council, and you were featured for the one of the topics. Yes, that's right. Okay, sir. So sa ngayon, ano ho, sir, itong tinatawag natin na Bangsamoro Governance Day ngayong taong 2024? Yes, so as a backgrounder, Ma'am Sally, ito is nagsimula nung 1991 nung ipasa ng national government yung local government code, no, kung saan binigyan ng extensive substantial powers and function ng ating local government unit para ma-chart nila yung kanilang development direction, no. So pinasa yung local government code noong October 1991 at mula noon ini-celebrate na yung month-long celebration ng Local Governance Day. So noong 2020, dahil nagkaroon tayo ng enhanced autonomous government, inumpisahan natin yung celebration na ito at tinataon natin doon sa founding anniversary ng BARM. At ang highlight nito, Ma'am Sally, is nire-recognize natin yung mga local government unit that demonstrate exemplar performance, no, in various aspects of local governance. So marami tayong mga incentives and awards program na i-feature natin in this Governance Day nung sa 25 inshallah, no. We'll invite the local government unit, ministries and the parliament, national government at saka ating mga development partners para ipakilala na rin natin sino-sino yung mga LGUs from barangay up to the provincial government na may mga best practices na pwede natin palaguin, palakasin at tulungan para mas lalo natin sila maparami, Ma'am Sally. Correct. At magaya na rin ng ibang mga local government units yung kanilang mga best practices, sir, no? January 25 yung ating date for this Governance Day 2024, tama ho? Yes, Ma'am Sally, at kasama pala sa picture nito yung just approved na ating Bangsamoro Local Governance Code kung saan mas binigyan pa natin ng mas malawak na powers and function ng ating local government unit, constituent local government unit, para mas mapabilis yung development ng Bangsamoro, no? So itong local government code natin, Bangsamoro Local Governance Code, is actually enhanced version ng ating national local government code. Mas malawak
power ng ating local government unit, mas malaki yung opportunity nila to chart their own development direction, at nakadefine din kung ano yung role ng ating regional government being the central government in the autonomous region para gabayan at subaybayan, alalayan ng ating constituent local government unit towards a holistic regional development. Ayan, mashallah, napakaganda sir, no? So, itong ating Bangsamoro Local Government Code ay enhanced version ng ating National Government Code, no? Sabi nga ng ating kasama ngayon sa ating MHS Discusses is ni Engineer Khalid. And sir, itong ating Governance Day ngayong taon na ito, pang ilan na ho ito simula noong 2020 na inyong nabanggit? Yes, bali pang-lima na rin. If I'm not mistaken, pang-lima na rin ito. At yun nga, dahil para ma-maximize natin yung observance ng ating founding anniversary, humihingi ang MILG ng 1 day na kami yung host ng week-long celebration, at yan yung pinifeature natin yung Governance Day. Tama. Maalala ko sir, last year nagkaroon tayo ng highlights, no, photo highlights, mga Sintra board natin hong pinresent from different ministries. Sir, ngayong taong 2024, meron ho bang mga kakaiba or mga bago ho na highlights ng ating Governance Day? Yes, Ma'am Sally, we will do the same. We encourage ministries and other offices na ma-feature din natin kung ano yung mga services, ano yung mga programa na para sa ating pag-improve ng ating local governance system, no? So actually inaaral din namin paano ito ma-improve na hindi lang MILG activity, kung hindi buong BARM activity siya, na nandyan yung ating mga regulatory at saka service providing agencies, no? So kasama kayo doon sa dalawang kategory, both regulatory kayo at saka service providing agency. Kung saan ang MHSD is also closely working with the local government unit para ma-deliver yung housing and basic utilities services, which is eventually i-deliver din natin sa ating local government unit. And one thing more sir is yung ating technical assistance sa ating local government units in crafting, formulating yung kanilang comprehensive land use plan. Kasama na po yung local shelter plan, yung LSP nila. Yes, Ma'am Sally, actually isa yun sa pinaka-critical na plan na dapat makapacitate natin ang local government unit, especially the province at municipalities and cities, na sila yung may responsibility to craft this comprehensive land use plan, because ito yung master plan or blueprint ng kanilang development direction. So basically, without the CLUP, hindi na-assume ng ating city and municipality yung devolved power sa kanila, which is to control and regulate the use of their physical resources. So without that plan, parang hindi nila na-exercise yung opportunity na sila yung maka-decide ano yung future development ng kanilang respective local government unit. Tamang-tama ho sir ang inyong mga sinabi. At ang ngipin ho nun is yung kanilang zoning ordinances sa bawat local government unit sir, no? Yes, Ma'am Sally, actually wala even yung national physical framework plan is a framework lang na siya, no? Hindi siya plan na implementable, hindi siya plan na supported by a law, no? Unlike yung CLUP na pagka maging ma-translate into a zoning ordinance, hindi mo basta-basta na baguhin, no? Even the national government, the regional government or higher level government, hindi nila pwede baguhin dahil batas na yan. Maging fixed na pag na-enact na into zoning ordinance. Yes, thank you so much sir for the information na ngayon ho ay nalalaman namin through this discussion with you. And sir, going back to our Governance Day 2024, ano ho sir yung mga nakalatag na mga activities ngayong taon na ito, at may yung mga awards na inaasahan ho natin na may bibigay sa mga local government units? Yes, so ang pinaka major award na ibibigay natin dito, Ma'am Sally, is yung ating SEAL award, no, yung Salamat Excellence Award. Ito yung awards program natin for local government unit, kung saan tinitingnan natin yung mga
mga LCEs and other local leaders na nakaka-emulate, sunod doon sa leadership practice ng ating great Amiril Mujahideen Hashim Salamat, no? Okay. So lahat ng attributes, leadership attributes ni ating Amiril Mujahideen is dinocument natin at ginawa natin ng mga criteria at ginamit natin yun as basis in assisting yung leadership and management style ng ating mga local government unit at nire-recognize natin yung kung sino sa kanila yung replicate ng mga attributes na yon, Ma'am Sally. Mashallah. So in addition to that, Yes. in addition to that, mayroon din tayong around 30 local government unit na pumasa nung prestigious na national SGLG, no? Yeah. Yung Seal of Good Local Governance. Yes. Na comprehensive award dito, tinitingnan yung comprehensive performance ng ating local government unit at how it is translated into improved delivery of services to the respective constituent, at nire-recognize ito. Buong Pilipinas naman ito na awards. At ngayong year, actually isa tayo sa mga region na may mas maraming pumasa na local government unit, Ma'am Myrie. Alhamdulillah. Sorry, yeah. Yes. Yung 30 po na LGU, sir, aling probinsya ang may pinakamarami from this 30? Yes, Maguindanao pa rin, Ma'am Sally, yung both Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte, yung umakot ng maraming awards at yes, of course, Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur is marami yung mga ating mga local government unit na nakaka-perform at par with their national counterpart, Ma'am Irene. Okay, mashallah. Sir, ito hong Salamat Excellence Award, sir. Meron na ho ba tayong awardee para dito ngayon? Nasabihan na ho ba sila o hindi pa? Yeah, na-inform na sila, pero baka mas maganda bukas na lang natin i-disclose para mas surprise, no? May element of surprise pag tawagin natin sila to get their award, no? So ang ibibigay natin sa kanila during the awarding is meron tayong medallion na gold. Wow. Around 300,000 yung value nito. Mashallah. Then mayroon din silang opportunity na mag-propose ng project worth around 2.5 million na bibigyan natin sila ng pero kailangan nila gumawa ng proposal kung saan nila gagastusin yung pondo na yon, Ma'am Sally. Yes, yung 2.5 million na yon para sa proposed project nila. Sir, ilang LGU po ang magiging award? Isa lang ba? Sa ngayon, parang if I'm not mistaken, mga 3 to 4 local government officials. So kasi individual ito, Ma'am Sally, meaning mayroon tayong barangay awardee, barangay chairman, mayroon tayong former local chief executive. And in fact, inaral namin yung SEL program to cover other local officials, no? Kasama yung ating civil society organization. So inaaral pa namin, pero sa ngayon ang coverage pa is yung mga local chief executive, meaning provincial governor, mayor at saka barangay chairman, Ma'am Sally. Okay, so yun po yung maaaring maging awardees natin for this Salamat Excellence Award. Barangay chairman, yung mayor at yung ating governor, no? Sir Engineer Khalid. Okay, we wish the best luck sa ating mga local government units. Strive hard para hindi birong magkaroon ng ganitong award. And of course, yung ating mga tumataginting ng mga premyo at itong ating 2.5 million worth na project na maaari nang i-propose para sa inyong mga constituents. Tama po ba, Sir Khalid? Yes, Ma'am Sally. And the good thing with the award, Ma'am Sally, is ang binigyan natin dito ng malaking weight doon sa criteria is yung sense of volunteerism, no? Ayun, that's sense of volunteerism in that sense na
local government unit yung target natin at mayroon tayong tinatawag na local autonomy, no? So ibig sabihin makikita yung success ng strategy ng ating local leaders kung mapalago niya ang kanyang local government unit with limited support from external external support, no? So out of their resources, local resources, meaning yung people, yung natural resources nila, makagawa sila ng magandang plano at magamit nila yung resources na ito para ma-chart nila or ma-improve nila yung kanilang local constituent and the local territory, Ma'am Sally. Okay, Sir Khaled, napakaganda po. Sir, for this award, ano po yung mga isinusumite ng mga dokumento, mga requirements from the LGU para ho maging nominees para ho sa award na ito, sir? Yes, so basically ang pinapasubmit natin yung profile ng local chief executive at saka yung kanyang mga major accomplishment, no? So ang pag-nominate is pwede manggaling sa local government unit or pwede rin manggaling sa private individual, no? Kung mayroon kayong nakikita na tingin nyo deserving na mabigyan natin ng award na ito, pwede i-recommend ng private citizen, no? In fact, we encourage na manggagaling sa private sector yung initial na pag-nominate dito sa mga local chief executive na ito na that demonstrated exemplar performance in their local government units, Ma'am Sally. Yes, mashallah. Actually, sir, kung from third party yung nomination, mas mafe-feel mo, sir, no? Na talagang umiepekto yung mga ginagawang kabutihan ng ating mga local government unit officials and of course everyone na nag-contribute po para sa kapakanan ng kanilang mga constituents. Sir, aside from the things na nabanggit na po ninyo, meron pa ho bang ibang aktibidades for our Governance Day ngayong taon? Yes, so in addition doon sa SJLJ, SIL at saka other minor awards, meron din tayong yung LTI, yung Barangay Justice System, no? Dahil isa yan sa priority ng ating Chief Minister, yung paano natin ma-strengthen yung amicable settlement of local conflict. Pinapalakas natin yung Barangay Justice System, no? So nag-provide tayo ng capacity building and nire-recognize din natin yung mga lupong tagapamayapa na nakakontribute ng malaki doon sa pagsettle ng mga local conflict and dispute in the respective barangays. So mayroon din tayong mga award din yan, Ma'am Sally, na tingin ko pag ma-share nila yung mga history nila, mamamangha kayo at even outside BARM, namamangha sila doon sa mga strategy na ginagawa ng ating mga local leaders, especially barangay official, kung paano nila nasisettle yung mga conflict. Na magandang suportahan ng regional policy, ng capacity building and other resources para mas mapakita natin yung tunay na Bangsamoro community na kung paano i-handle ng ating mga traditional leader yung mga community problem that affect their community, especially yung peace and order, Ma'am Sally. Yes, mashallah, sir, nakaka-excite, no? Ang ganda-ganda nito mga ganito mga award at yung pag-showcase ng mga best practices, yung mga strategies na ginagawa ho ng ating mga traditional justice system, no? Diyan sa ating mga barangay para ho ma-emulate din ng mga ibang mga barangay ho natin yung success ng kanilang ginagawa, yung sinasabi nga, sir, na oozing with sincerity at concern para ho sa kanilang mga kababayan. Ako, sir, nakaka-excite po, sana ho mapanood namin yung makadalo ho kami sa ating Governance Day ngayong taon na ito, sir. Yes, we are actually inviting all, no? Lalo na kayo, kasama kayo dahil partner namin kayo sa pag-enhance ng capacity ng ating local government unit. And if you have some knowledge product or mga new policies or mga services na in-offer nyo sa ating mga local government unit, pwede natin i-showcase sa mga booth na isi-set up natin para mapuntahan ng mga interested na mga local officials para mas malaman nila kung ano ang ginagawa ng ating mga boss sa amin, si Minister Attorney Alba, sa direction na rin ng ating Chief Minister, si Ahud B. Ibrahim Alhaj. Yes. So, sir, ito na ho ang inyong pagkakataon, sir, na imbitahin yung ating hong mga MOA, ang dapat yung mapapunta sa inyong Governance Day. Saan po yung venue, sir? Anong oras? At kailan po uli? Yes, so
Thank you very much, Ma'am Sally. No, in-invite namin yung ating mga partners in local governance, lalo na yung mga ministries, both the service providing ministries, regulatory ministries, to join and participate in our governance day that will highlight yung celebration ng mga success ng ating mga local government unit on January 25 doon sa ating Sarip Kabunsuan Complex, at magsisimula yung program natin at 8 o'clock at magtatapos in the afternoon after lunch, Ma'am Sally. Okay, so maraming salamat ho. Kompletong-kompleto na ho yung impormasyong ibinigay sa atin ng Bangsamoro Director General ng Ministry of the Interior and Local Government patungkol sa ating Bangsamoro Governance Day 2024. Maraming salamat ho, sir, sa inyo again and again, Engineer Khalid Dumagay. And we wish you all the best, sir. Sana ho one of these days makabalik pa kayo dahil you are one of our very effective resource speakers sa MHS Delivers. Sir? Yes, anytime, Ma'am Sally, no? Invite nyo lang kami at actually kung hindi busy yung aking boss, si Attorney Albais, siya mismo yung magsasalita dito. Pero dahil may mga consultation na rin na ginagawa ngayon doon sa mga important policy ng BARM, kaya hindi siya nakadalo. So kung may next na kuan, pwede nyo rin kami invite, and we are more than willing to help you and share to our constituent yung ating mga efforts para sa ating mga Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayan. Maraming salamat huli sa ating naging guest speaker ngayong araw na ito para ho sa ating topic, the Bangsamoro Governance Day 2024. Ayan. A round of applause para ho sa ating resource speaker, Engineer Khalid Dumagay, the Bangsamoro Director General ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG. At dahil dyan, tayo ho ay tapos na sa ating MHS Discusses at tayo ho ay immediately tutungo na sa ating KKK. But before that, meron tayong comment dito from Provincial Director Ibrahim Ahrudain. May Allah bless our programs, activities for Bangsamoro people. Amin. Inshallah, sana ho, sir, sa mga susunod na araw. Ayan, Kabalay na Ri, para sa ating KKK, please give us the 3 magic questions. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito naman po tayo ulit sa segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay kailan gaganapin ang Governance Day? Nako naman. Anong kasasabi araw? lang ng ating guest speaker kanina. Ayan. Sige. And second question, magbigay ng isang activity na magaganap sa Governance Day. Isa lang ang hiningi, napakaraming sinabi ni Sir Khalid kanina. And last question, ano ang mga posisyon sa local government ang posibleng maging awardee ng Salamat Excellence Award? 3 ang binanggit ng ating guest speaker kanina. Okay, so, once again, one more time ang ating 3 questions ay, first questions, kailan? Ano ang date gaganapin ang Governance Day? The second question, magbigay ng isang activity na gaganapin on Governance Day. And third question, sino-sino ang mga awardees na pwedeng manalo ng Salamat Excellence Award? Ayan, and without further ado, may text po lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At kapag first time winner po kayo, kakailanganin po namin ang inyong pangalan, edad, address, trabaho at SIM network para ma-process po namin ang inyong napanalunan. That's right. Okay. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa mga magic questions na inyong ibinahagi at sasagutin ng ating mga avid listeners, avid viewers ng ating programang MHS Delivers, for a chance for them to win 100 peso load, and hopefully sana ho mas marami pang winners ang ating mga accommodate dahil maraming nagre-request. Inshallah, mas marami pa hong winners
ang ating mabigyan ng ating mga papremyo. Ayan. At dahil dyan, nagtatapos na ho ang ating 153rd episode ng ating programang MHS Delivers. Ngayong araw ng Huwebes, January 18, 2024 in the 6th of Rajab 1445. Kami ho ay magpapaalam na sa ngalan ho ng ating napakabait at napaka-supportive na minister sa MHSD. Ayan ho ay si Attorney Hamid Aminuddin Bara. At sa ngalan ng kanyang mga kaakibat, ang ating very kind Deputy Minister Aldin Asiri at ang ating ever coolest, ever supportive and ever approachable Director General Esmail Ibrahim. At sa ngalan nina, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria Bintemran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoram Sari Pala, at sa ating mga kasamaan sa ICS technical side, Sir Almansur S. Ugal, Sir Dato sa Idahod, at sa mga technical side from TXMS, Sir Jonathan, Sir Archie, Sir Dennis, and Sir Rupert. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayon sa episode na ito. Ayan, and anito po ang inyong lingkod. Palagi hong narito para ho ibahagi sa inyo ang mga impormasyong dapat nyong malaman. Ako po si Salembay Abdullah na palagi pa rin po nagsasabi at nagpapaalala sa ating lahat na atin hong isagawa ang ating mga aktibidades, ang ating mga gawain sa araw-araw. Gabay ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na at palagi pa rin sabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.